Mga kababayan, isang matinding karma ang tila tumama kay Congressman Ace Barbers. Matatandaan natin kung paano siya naging masigasig sa pagsasalita laban sa mga DDS vloggers. Pinagbintangan niya sila ng kung ano-anong kasinungalingan, iniuugnay niya sila sa ilegal sa droga at pogo at ginamit ang kanyang kapangyarihan para gipitin ng mga vlogger. Pero ngayon, bumalik sa kanya ang lahat ng ito. Hindi lang isa kundi patong-patong na kasong libelo ang isinampa laban sa kanya. At hindi lang iyon, isinampa rin sa Korte Suprema ang petisyon para pigilan ang Kamara sa sapilitang pagpapatawag sa mga vloggers. Isang malinaw na mensahe ito. Hindi papayag ang taong bayan na basta na lang yurakan ang ating karapatan sa malayang pamamahayag. Ngayon si Barbers na ang nasa hot seat. Kung dati siya ang nag-aakusa, ngayon siya naman ang kailangang magpaliwanag sa batas. Napakabilis ng karma, siguro nga. Ito ang kapalaran ng mga politikong ginagamit ang kanilang posisyon, hindi para maglingkod, kundi para abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Si Congressman Ace Barbers, imbes na ituon ang kanyang oras sa tunay na pagsisilbi sa bayan, ay mas abala ngayon sa pag-atake sa mga DDS vloggers, mga independenteng mamamahayag na naglalakas loob magsalita laban sa maling sistema. Nagpakalat ng malisyosong akusasyon si Congressman Ace Barbers at ikinonekta ang mga vlogger sa ilegal na droga at pogo, at pinilit ang mga vlogger na dumalo sa isang investigasyon na tila may halong panggigipit. Pero hindi ito hinayaan ng mga DDS vloggers. Bakit ganito na lang kung gamitin ni Barbers ang kanyang kapangyarihan upang atakihin ang mga nagpapahayag ng saloobin? Hindi ba dapat mas inuunan niyang tutukan ang problema ng kanyang distrito? Bakit tila mas interesado siyang siraan ng mga taong hindi niya kaalyado? At kung hindi ito isang hakbang para apak-apakan ng kalayaan sa pamamahayag, ano ito? Hindi ba't malinaw na tila may pag-abuso ng kapangyarihan? Kung ganito ang kalakaran, sino na lang ang maaaring magsalita laban sa katiwalian? Kung ang mga vloggers na naglalakas loob iparating ang katotohanan ay pipigilan, sino pa ang magbubunyag ng mga kabulukan sa sistema? Ito na ba ang bagong mukha ng politika sa Pilipinas? Kung ayaw sa iyo ng mga nasa kapangyarihan, gagamitin nila ang batas para patahimikin ka. Hindi lang ito laban ng mga DDS vloggers, laban ito ng bawat Pilipino na naisipaglaban ang kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. Manindigan tayo bago tuluyang mawala ang ating boses. Naririnig na namin from no less than the President, the Press Secretary, sa press officer, naririnig namin from law enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco vlogger, pogo vlogger, fake news, ay umaabot, pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng dumikit sa amin panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi, na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dinidemonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito para mapuno yung mali na ginawa niya at magawan ng resolusyon nito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisan namin dito kay Dr. Lorraine Badoy. Para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at ipinaglalaban din namin lahat dito ay yung freedom of expression.
hindi pwede tayong manahimik dito kasi nararamdaman na namin na pabigat ng pabigat ang kamay ng gobyerno ngayon. No? Parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mamahayag ng saloobin at yung aming opinion ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng magmamahayag ng malaya. No, so, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay, no? Kami mga, meron kami sarili-sariling mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos. Kahit yung ngayon, napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon, yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Meron akong short stint sa gobyerno. Maliwanag sa akin noon kung anong ibig sabihin pag may hawak ang kapangyarihan. Hindi ito ginagamit para pagbuhatan ng kamay ang mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit ito para depensahan, protektahan at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ito ginagamit para patahimikin, para sirain ang mga buhay namin, mga reputasyon namin. For instance, me, no? Ang ipinamana lang sa akin ng tatay ko ay yung malinis na pangalan niya. Kahit yon, ninakaw ni Ace Barbers sa akin. Ang tatay ko was a justice of the Sandigan Bayan when he retired. And he was incorruptible. Hindi nagnakaw ng kahit na isang sentimo sa Pilipino ang tatay ko. Pero ngayon, bigla siya, dahil sa sinabi ni Ace Barbers, bigla siya nagkaroon ng anak na corrupt, na bayaran. Hindi lang bayaran ng kung sino-sino, kundi bayaran ng mga kriminal, pogo at narco na mga sindikato. Yan ang tinuring sa akin ni Ace Barbers at sinabi niya ito hindi lang sa isang maliit na grupo ko, hindi sa mainstream media. Naka-headlines pa ako ng Crappler. Na ako pa hin-headlines ng Crappler noon. Nanay ako, mga anak ko mga scholar. Asawa ko scholar ng PMA. Bigla na lang nagkaroon sila ng nanay na narco vlogger at pogo vlogger. Ganyan ang ginawa ni Ace Barbers sa akin. Doktor ako, writer ako. Na ang essence ng pagiging manunulat ko ay ang katotohanan. Hindi gagalaw ang ballpen ko, Mr. Ace Barbers, kapag hindi katotohanan ang sinasabi ko, katotohanan ko. Pero ang ginawa mo, tinanggal mo lahat yon. Everything that is precious to me, the gift of a good name. Ang mga tatay ko, hindi nagnakaw sa Pilipino. At pwede kong sabihin yon at walang kokontra sa akin. Kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. No? So, that one, Ace Barber stole from me. And I think he has to be made accountable for that. Si Ms. Joey Cruz. Hello. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong action na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko,
ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin nating reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger ay yung mararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa po namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na gusto naming itatak sa lahat ng mga Pilipino na gusto at nangangarap ng isang mas magandang Pilipinas. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayon, ngayong gabi na to, ay pabaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila kuno ang mga narco vloggers at saka mga pogo vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun ay kami. Masakit po na matawag na ganon, lalo na sa isang tao na never akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng ganon-ganon lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi o every time na meron silang tinuturo na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag kahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Anong mangyayari dun sa mga susunod na mga sinking youth natin? Hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso. That is something that I cannot accept. So, yun po ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winarak nitong mga tao sa Kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM. At para na rin doon sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because we have to make sure that our freedom to express is preserved. Sir JM. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Itong ginawa namin, ito yung katugunan sa panalangin ng sambayan ng Pilipino na manindigan laban sa mga opisyalis ng gobyerno na walang ginawa kundi walang habas na salaulain ang karapatan ng maliliit sa lipunan tulad natin. Itong pagsasampa namin ng kasong libelo na tinutukoy sa Article 355 ng Revised Penal Code, ito ay isang babala na hindi komo ikaw ay humahawak ng isang posisyon ng kapangyarihan
kaalyado ka man ng Malacanang, hindi ka namin aatrasan. Ito po ang paninindigan ng taong bayan na kasalukuyan namin nirerepresenta. Itong pagsasampa namin ng kaso, hindi po para sa amin lamang. Kung hindi, ito ay kahulugan, simbolo ng kaapihan na nararamdaman sa araw-araw. Kung papaano tayo binababoy, kung papaano tayo pinagnanakawan. Ayaw nila na tayo ay nagsasalita. Ayaw nila na naghahatid tayo ng impormasyon. At ayaw nila na nadadala natin ang sambayan ng Pilipino sa pagmumulat sa katotohanan na ang Administrasyong Marcos, kasabwat itong pinsan niya na si Martin Romualdez, sila po yung mga magnanakaw na tumatangay ng ating kabangbayan. Patuloy po tayong nagsasakripisyo, naghahanap buhay, nagninegosyo, nagbabayad ng buwis para lamang mayroon silang lulustayin. Tama na po. Maawa na po kayo sa sambayan ng Pilipino. Kahit po maliit na kaso, itong libelo, sisiguraduhin namin sa inyo na ito ay iindahin ninyo. Sapagkat sa pamamagitan ng ating hukuman, mapipilitan po kayo na patunayan ang lahat ng akusasyon na ipinaparatang ninyo sa amin. Saan ka ba nakakita na ako'y ibinuwis ko ang buhay sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot? Sukdulan, ipagpalit ko ang kinabukasan, hindi lamang ng aking sarili. Nawasak ang aking karir, nasakripisyo ang aking pamilya. Tumayo ako para sa katotohanan, para lamang matigil yung pagtatanim ng iligal na droga, yung pambababoy sa karapatan ng mga inosenteng mamamayan. Katwiran ko nga noon, tandang-tanda ko sa conference. Kung gusto nating maitama yung mga nakagisnan nating mali dito sa PIDEA, mag-umpisa sa ating mga opisyal, sapagkat yung mga tao natin sumusunod lamang yan sa atin. Walang kinakailangan na magpalaya tayo ng 10 kriminal. Huwag lamang tayong magpapakulong ng isang taong walang kasalanan. Kaya ito hinahamon ko si Congressman Barbers sa pamamagitan ng kasong isinampa namin laban sa kanya. Ito ang tamang pora para makita natin kung paano irespeto ang karapatan ng bawat isa. Mapaakusado ka man o mapakomplainan ka man. Ilabas mo yung mga katibayan mo na kami ay tumatanggap sa mga drug lord, ganun din sa mga pogo. Ilabas mo lahat yan. Yung sinasabi mo na kami ay swelduhan, nakikinabang sa negosyo ng mga sindikato na yan, ilabas mo ang ebidensya mo, hindi yung puro ka nga. Sir Mark Lopez. Kanina po, may pinost ako na na-inspire ako kasi ni Dr. Lorena, no? Na yung meron siyang quote na binanggit nung isang araw. This quote was made by Edward Snowden. And it said that when exposing a crime is now treated as a crime, we are ruled by criminals.
Alam niyo po, ang nakaharap niyo dito, mga ordinaryong mamamayan, mga professional po, may kanya-kanyang endeavor sa kanilang mga buhay. At ang common denominator po namin is that we are citizens of the Republic, merely expressing our voice, our sentiment, our opinions on issues of national interest. And nakakapagtaka po na bakit kami pinag-iinitan ngayon ng mga nasa gobyerno dahil po sa aming pag-express ng aming sentimiento. Nakakapagtaka po bakit kailangan nila kaming i-drag sa isang hearing at gusto nilang palabasin na iniimbitahan kami, pero bakit kami pinipilit? At yun nga, hindi na nila maiwasan, sila na mismo, sa kanilang mismo ng bibig ng gagaling, na kami daw po ay narco-vlogger, togo-vlogger, sa kanila po nang galing. At yan nga po ang dahilan kung bakit ngayon kami nandito, kung bakit po kami gumawa ng hakbang, kung bakit po kami umaksyon. Kasi nga po, parang nagkakagaguhan Para po yatang kami ng mga ordinaryong mamamayan na gusto lang naman namin ng isang matinong gobyerno, gusto lang naman namin na I think ang ano po dito is that kahit anong kulay namin, kahit ano po ang aming political leaning, isa lang naman po talaga yung gusto nating mangyari. At yun po yung umasenso, umangat ang ating bayang Pilipinas. Kaya nga po kami nagsasalita, kaya po kami nag-expose ng mga problema sa gobyerno, kaya po namin sinasabi na merong ganitong issues, kaya po namin hina-highlight. At hindi naman din po nanggagaling sa amin yun. Kami din po ay bumabase lang din naman sa mga nalalaman namin sa paligid-ligid, sa mga nire-report din, sa mga nakikita natin mismo sa gobyerno, di ba? Hindi naman po namin iniimbento ang mga sinasabi namin. Hindi naman po namin yung ginagawang parang, ano lang kami, parang mga kwentong barbero. Kaya po ito ngayon, itong ginawa namin ngayong hakbang laban kay Congressman Ace Barbers, kasi lumalabas po, siya po yung nagiging siya po yung parang nagiging purveyor ng fake news. Lumalabas po, siya po ang nagkakalat ng ng balita o ng issue na wala naman po siyang pinangahawakan. At kami po yung naapektuhan. Kami po yung tinarget. Ako po mismo, personal, in public, in-identify niya. At sinabihan niya pa ako ng isang homophobic slur. Wala naman ng problema yun Kaya na sinabi din niya na wala rin problema kung tawagin silang stupido. Lalo na ho siya. Pero, yung sabihin niya po na kami, itong mga nakaharap dito, pinabayaran, pinapatakbo, may sinusunod na programa ng isang sindikato o ng isang grupo na para po kami ay gawing ahente ng pagbagsak o pagsira sa gobyerno. At parang foreign agents pa kami, sinasabi na kami po ay espiya ng isang foreign entity. Ang lupit naman po siguro nun, at hindi naman po talaga tama yon, lalo na po sa isang katulad ni Congressman Barbers na isang public servant. Abuse of authority na po yon, yung ginagawa niya. Abuso na po yon. At ang kinakalaban niya na po
ay yung ordinaryong mamamayan na actually yung kapangyarihan niyang ginagamit ngayon sa amin lang din naman galing. Sa atin lang naman din po galing yan. Kaya ito pong hakbang na ginawa namin ngayong araw na ito, tama po yung sinabi ni Attorney Trixie, ito po yung tamang paraan, ito rin po yung para ipakita namin sa katulad ng stupidong mga congressman na yan, na ito po ang mga avenue na pwede niyong gawin kung kayo ay naagrabyado. Meron na po tayong mga batas, meron na po tayong mga laws na pwede na pong nating gamitin, pwede po nating ano po yan, pwede po nating i-invoke yung mga yan kung tayo po feeling natin na agrabyado tayo, lalo na po sa mga paninirang puri. So, binabalik lang namin sa katulad ni Congressman Barbers, yung ginagawa nila at ginagawa namin at pinapakita namin sa pamaraan na ito, sa pagsampa ng kaso sa kanya, laban sa kanya, na ito ang paraan. Ito ang tamang daan. Ito ang dapat niyong gawin. Kasi inakasahan niyo kami. Sinasabihan niyo na kami ay narco, kami ay pogo vloggers. Kaya dapat, kung meron kayong ebidensya, dapat nagsampa kayo ng kaso. Di ba? Ang nakakapagtaka kasi, bakit kailangan gamitin niyo yung hearing sa House of Representatives, dyan sa TRICOM, para ungkatin niyo yung issue na yan. Kung kayo mismo confident, ikaw Barbers, kung ikaw mismo confident na meron kang pinangahawakan, bakit hindi ka magsampa ng kaso? Kung ikaw at tinamaan sa paninirang puri na ginawa namin, kung meron sa mga congressman na naapektuhan sa mga sinasabi namin, ba't hindi kayo magsampa ng kaso? Bakit nyo kailangan daanin dyan sa ganyang hearing? So yan po mga kababayan, no? Yan po lang yung gusto namin maging mensahe dito sa aming ginawa. Na kami po, dahil ordinaryong mamamayan, meron po din kaming dapat karapatan na ipagtanggol ang aming sarili. At ito nga po ang aming gagawin dahil ito ang naaayon. At ito ang sinasabi ng batas. Maraming salamat po. Anti-Pilipinas, China. Actually, itong mga from the government, tinawag na nila sa amin, makapili, tinawag kaming pro-China, traitor sa Pilipinas. Pero dahil kami, alam namin na pag pumasok kami sa usaping politika, it means may kasabihan tayo na if you cannot take the heat, get out of the kitchen. Pero since gusto pa rin namin ipaglaban ang sa tingin namin nakakabuti sa Pilipinas, ay pinaglalaban pa rin namin. Nandito pa rin kami. Sa akin lang, kung hindi mo kaya ang kritisismo ng mga tao, if you cannot take the heat, get out of the kitchen. The moment na pinasa nila yung kanilang certificate of candidacy, alam nila na ang mga tao ang boss nila. At katulad sa isang kumpanya, ang boss mo may karapatan niyang i-criticize ka sa ginagawa mo. So, hindi kasi pwede, ang hirap pangalagaan ng reputasyon. Sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas, isang mali mo lang, sira na ang reputasyon mo. At lahat kami dito, pinapangalagaan namin yung reputasyon araw-araw, hindi lang para sa amin, kundi para sa pamilya namin. Sabi nga ni Doc Lorraine, ayaw namin madungisan ang pangalan ng mga pamilya namin. Lalo na sa administrasyon na to, na ang hirap mabuhay ng tama, kailangan mong magdoble kayod. May mga tao na gumagawa na ng masama para lang mabuhay. Pero kami, ginagawa namin yung tama kahit mahirap. Pinapangalagaan namin yung reputasyon namin kahit mahirap sa administrasyon na to na sobrang hirap. Kaya hindi kami papayag, hindi ako papayag. Nasisirain niya yung reputasyon na ang tagal kong pinangalagaan. Pinangalagaan ng mga ninuno ko, ng magulang ko, ng mga kapatid ko. Hindi ako papayag. Una, hindi kasi nila pwedeng masabi na hindi kami tinatarget.
Kasi, kung gagawa lang pala sila ng polisiya, kung gagawa lang pala sila ng guidelines, bakit pinipilit nila kami? Wala bang ibang vlogger na pwedeng magbigay sa kanila ng idea? Diba? Kung gagawa lang sila ng guidelines, si Kong Geraldine, sabi niya, nag-research sa labas, 'di ba? Nagtanong-tanong na siya. Kung ganun ka-importante ang opinion namin, makipag-usap siya sa amin. We can provide our opinion outside the Congress na alam namin na kapag nasa Congress ay ginagamit nila, nagpa-power play sila. So ngayon, kung ganun talaga ka-importante ang opinion namin, they can talk to us saan gusto nyong venue. At bakit kailangan pa, kung polisiya lang pala yan, bakit sabi ni Kong Gutierrez, mananagot? Policy? Gagawa lang tayo ng policy, mananagot kami? Diba? So hindi nyo pwedeng sabihin, kasi pinipilit nyo kaming pumunta dyan. Gagawa lang naman tayo ng policy. Ang daming mas maraming mga following ng mga vloggers, hindi lang political vloggers, kahit sa showbiz at sa ibang mga larangan ng vlogging at content creation, maraming nangyayaring fake news. Maraming nangyayaring siraan. 'Di ba? So hindi ko maintindihan kung bakit nila pinipilit na kami kung hindi pala kami targeted. 'Di ba? Pag wala bang kritisismo, pag wala lang bang kritisismo, saka lang kayo makakapagtrabaho? Pag wala bang kritisismo, saka lang kayo makakapag-isip kung anong makakabuti sa Pilipinas? The moment na pinasok nyo ang gobyerno, dapat alam nyo, dapat nilakasan nyo na ang loob nyo. Kami nga itinawag nyo ng lahat-lahat eh. Pero hindi kami naging iyakin. Again, kung hindi nyo kaya ang sinasabi ng taong bayan, na ito na lang ang way para ma-express namin yung mga nararanasan namin araw-araw, yung hirap na pangalagaan yung reputasyon namin. 'Di ba? Nahihirapan kami. So, ang way namin para ma-express yung aming paghihirap araw-araw ay sabihin sa inyo na, hoy, nahihirapan kami. Isipin nyo naman kami. Pero kami na nagsasabi na nahihirapan kami, gusto nyo pa kaming patahimikin. Gusto nyo kaming ikulong, i-contempt. Tama ba yun? Binabayaran namin kayo para alagaan kami. Hindi para sikilin kung anong mga karapatan namin. Relax. Una, hindi kasi ako nakatanggap ng invitation. Hindi ako nakatanggap ng formal invitation. Narinig nyo naman, na-isend nila kay Dr. Mata. And dahil nga this is just creating a policy daw and everything, I don't think that I am compelled. Kasi there are a lot of more qualified na mga content creator. And I didn't get a invitation. Pero nakalagay sa dyaryo na yung pangalan ko that I am invited. At ako po, nakatutok ako sa mga nangyayari sa bansa. At alam ko na ang mga sinasabihan nila na pogo vlogger, narco vlogger ay kami. And the fact na ilagay mo doon yung pangalan ko, you made me a target. Sinabihan mo na ako na binabayaran ng drugs, ng drug money, na binabayaran ako ng pogo. Siguro bago nyo kami akusahan ng ganon, patunayan nyo muna na pogo vlogger kami. Na traidor ako sa bansa at lahat-lahat. Kasi kung hindi nyo mapapatunayan, bakit ako pupunta dyan? I am not a valid resource person. Pero pinalampas ko eh. Kaya nga hindi ako nakapunta dito. Kasi one day na lang yung nasa Bicol po ako, kaya po ako maitim kasi nagbubungkal po ako ng lupa. Para mapangalagaan ng reputasyon ko, nagbubungkal po ako ng lupa para mabuhay lang araw-araw. Tapos sisirain lang ni Ace Barbers ng ganon. Pero sige, palampasin ko kasi hindi nga kami iyakin. 'Di ba? Pero the moment na ilabas mo dyan na may show cause order ako, it means something eh. Masama ang ibig sabihin nun.
Anong iisipin ng komunidad ko, ng pamilya ko na may show cause order ako? At kahit sinong tao na makakabasa ng pangalan ko, at ang pangalan ko po ay Junior. Ako po ay pinangalan sa tatay ko. At ang tatay ko po ay kilala sa amin na grabe ang reputasyon, na tumutulong. At hindi po ako papayag bilang Pilipino, sana po lahat tayo hindi papayag na sirain lang ng mga taong to na binabayaran natin, na binibigyan natin ng kapangyarihan, ang pangalan na araw-araw ay pinagtatrabahuhan natin na hindi madungisan. Ms. MJ Campbell. Nina ni Coco, hindi kami iyakin. Ako lang yata. Pasensya na. As I was on my way here kasi, syempre, yung mga anak ko, apektado rin, di ba? And they did not want me to go here. Kasi nga, syempre, ang hirap kalabanin ng gobyerno, ng mga mambabatas. Ang hirap eh. Hindi ito biro, itong ginagawa namin dito ngayon. Ito mga nakikita niyong mukha rito, ito yung mga handa actually na mamatay para sa bayan. And yes, I'm one of them. Pero sana lang walang damayan ng pamilya. Alam niyo, last year pa, sinabihan na ako ng nanay ko. By the way, yung mother ko and my mom-in-law are both bedridden. And nasa mga last few days na sila ng kanilang mga buhay. Which makes it even harder for me na maglaan ng oras para sa mga ganito. Last year, binalaan na niya ako. Sabi niya, anak, pwede ba maghinay-hinay ka na muna? Huwag ka na muna makikitang malapit sa mga Duterte because I'm sure pag-iinitan ka. Huwag ka na munang kumontra o mag-criticize sa gobyerno. But of course, my mom knows me na kahit sabihin niya yon, hindi ko pa rin mapipigilan na magsulat, na mag-criticize, o na maglahad ng aking mga opinion sa social media. And then just few months ago, inulit niya ulit, anak, tignan mo, pag-iinitan na kayo, ganyan-ganyan. Tigilan mo na muna kasi kita mo, hindi ako makatayo. Paano kita dadalawin sa kulungan? Diba? I mean, nagagawa pa niyang biruin ako, but it hurts sa nanay ko. And sa akin din, because masunurin akong anak. But kung kailan ako tumanda, tsaka ako naging pasaway. At kaya ako sumusuway sa magulang ko ngayon kasi magulang na rin ako eh. I'm a mother of two. And ginagawa ko to para sa mga anak ko sa sitwasyon na kinalalagyan namin ngayon. Alam niya, nakakamiss ang panahon. Yung panahon na ang kalaban natin, ang kalaban ng gobyerno at ang kalaban natin ng ordinaryong Pilipino ay mga drug lords, mga major tax evaders, mga swapang na oligarka, mga crime syndicates, mga terorista, mga hoarders and smugglers. Ito yung mga kalaban natin eh. Common enemy natin yan noon, di ba? Bakit ngayon? Bakit parang wala ng bukang bibig na kaaway kundi ang mga trolls at fake news? At pag sinabing trolls at fake news, parati nilang i-relate yun sa amin. Sa aming mga critics o sa aming mga nagsasalita at naglalahad ng mga opinyon. Sabi ni Representative Barbers, kaya niya kami pinatawag dahil may tumawag o may nagsulat na drug lord daw siya.
Wala akong alam dito sa mga taong nakaupo ngayon na gumawa noon. Ngayon kung meron man, isa siyang mambabata, so I'm sure alam niya na meron namang cyber libel at libel na pwede niyang gamitin para kasuhan ang sino mang nanira ng puri sa kanya. Pero sa halip, ano ang ginawa niya? Lahat kami, ni-round up niya para sa isang hearing na in his previous interviews and in his many interviews, alluded na mga narco, pogo, China paid, fake news purveyors. Diba? Sana, Congressman, kung nasaktan ka at ang pamilya mo sa pagtawag sa'yo na drug lord, sana naisip mo rin kung ano ang nararamdaman ng mga pamilya namin, ng mga anak namin, ng mga ina namin na nasa katandaan na. Nung kayo ay nagsalita at tinawag kami or nilabel kami, although indirectly, pero in-identify kaagad ng publiko na kami yun dahil sa mga sunod-sunod mong mga interview before, during, and after the hearing. Sana naisip mo anong magiging epekto noon sa mga anak din namin, di ba? Kaya ngayon, bilang pagkilala sa mga batas na meron na tayo, na mukhang nakalimutan nyo yata na gamitin, ito ngayon yung ginagamit ng grupong ito at ng mga ordinaryong tao na ito para ipakita sa inyo kung paano ba dapat ang gawin pag tayo ay sinisiraan ng puri. Hindi dapat dinadala sa Kongreso kung saan walang kalaban-laban ang kabilang panig. Dalhin po natin sa korte nang sa gayon, makita, mailahad at matimbang ang mga ebidensyang meron tayo. Huwag sana nating gamitin ang ating mga kapangyarihan para manakot ng mga ordinaryong Pilipino na naglalahad lamang ng opinyon. Ang kritisismo po ay hindi krimen. Ang opinyon ay hindi balita. At ang dissent or ang pagsalungat, pagpuna, pagkontra ay hindi rin disinformation. Ito po ay parte ng ating kalayaan, ng ating karapatan na mamahayag. Fundamental right po ito ng bawat Pilipino. Huwag nating hayaang mawala at huwag nating hayaang sikilin ang ating karapatang ito. Salamat, MJ. Ms. Crisette Chu. Hello. Hi. I'd like to address my fellow Filipinos kasi I just want to clarify na baka akala nyo kami yung tinatakot. Hindi kami yung tinatakot, kayo ang tinatakot. We are just being made examples that if they can do this to us who have a huge following, who have presence in social media, they can do it to you. When they go to June Abines' house at midnight and say that kukunin yung gadgets niya kasi ang kaso niya unlawful utterances, it's a warning to you that if you ever cross the line or if you offend them, they're also going to go after you. Baka you look at us and think, it's okay because they deserve it. We represent kung ano ang kaya nilang gawin sa inyo. Kasi kung kaya nilang gawin sa amin, that we have followers, that she's a lawyer, she's a doctor, alam mo yun, I work in media, people here have actual jobs. And they want us to be made examples kasi they want you to fear criticizing them. So, nakikita nyo kami, either you're happy, whether you're happy that we're going through this or you're sad that we're going through this, just so you know, just so it's clear to everyone, we're just examples of what they're capable of doing when you criticize them. And this is why we are suing Ace Barbers. We are not suing them for us. Ako, personally, I'm suing him for all the Filipinos na siguro takot or hindi alam kung anong gagawin
pag sa kanila gawin to. We just want you to know you have a legal remedy. This is what you do to fake news purveyors. You sue them. You sue them for libel. You sue them for cyber libel because Ace Barber seems to think na he needs all these regulations on social media. He doesn't. We have laws. We have ready laws on how to sue people who slander your name, who libel you. This is it. You sue them. You sue them like we do Ace Barbers who, for some reason, handpicked us and said narco vloggers kami. And pogo vloggers kami, and purveyors of fake news kami without a single shred of evidence. This is what you have to remember. Pinatawag kami doon, sinabi niya December 4, December 16, and in all those other TV interviews, radio interviews that he said outside of Congress, so he doesn't have parliamentary immunity. This is the reason we can sue him. Wala siyang parliamentary immunity when he said all those things. And then he called us, and then he sent us our invites on January 28th. He said we were pogo and narco vloggers without any single shred of evidence. Kasi gusto niya. Kasi he has impunity. He feels like he can do it. Kaya niyang sabihin yan about us. Kaya niyang sabihin yan about you. So we're suing him kasi gusto namin ma-realize ng mga fellow Filipinos natin that someday, we are the first, but we will not be the last. Kami ngayon, but someday, you will refer to our case against him. Because this is the first in history, this is the first in Philippine history, that a group of people, a group of vloggers are suing, we're suing a congressman because he felt like he could just get away with ruining our reputations. Personally, you cannot get away with ruining or reputations, hindi pwedeng ganun. Patunayan mo. Now, if mapatunayan mo, kasuhan mo kami. Patunayan mo muna. Since we do not have the power to say that to you in the HOR, if you call us during the hearing, then we're going to the court so that the court tells you to prove to them that we are narco vloggers, pogo vloggers. You prove it to them and you prove it to the world that we are narco vloggers and pogo vloggers. And then, bahala na ang korte. Kung hindi mo mapatunayan, then you'll be imprisoned, I guess. And Kathy Bina will also sue you for so much. She's going to sue you because she's the one with money. So anyway, pag hindi mo napatunayan, then I'm so sorry, you'll also go to jail the way, regular people who lie and slander other people go to jail. So to my fellow Filipinos, this is not just for us. Kasi totoo lang, it's easy to fold. It is. It is easy to shut up. Like, for example, tinatakot-takot kami. Like, for example, my family would say, tumigil ka na nga lang, ano ba nakukuha mo? Wala. I don't know. I don't know ano nakukuha kasi sa puso ko, I feel the need to fight. I see Duterte who's 80 years old still fighting. I see people lining up outside PGH. Alam mo yun, every day you want to give up kasi wala ka naman talagang nakukuha. And for some reason, God reminds you, or your fellow Filipinos remind you that you were given a voice for a reason. So that's why we fight. Because for some reason, we're here, we have voices, and the right way to use that voice is, we have to fight for what's right. So, yun lang sasabihin ko na, ano ba sasabihin ko? Yun lang. Okay, so Ace Barbers, you wanted to see us. I hope you see us in court. Ms. Kathy Bina. Magandang gabi po sa inyong lahat. And yes, magpa-file po ako or kami ng damages after ng kasong ito. Alam niyo ho, nung lumabas ho ako at nagsalita ako at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga, lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong pwedeng pumatay sa akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko.
At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. At nangyari ho. Pero pinili ko pa rin pong magpatuloy kasi yun lang ho yung kaya kong ibigay para tumatanda na rin ho ako. And ang hirap din ho sa sitwasyon ko kasi both my parents namatay na ho. Wala akong magulang. And I have 5 kids, 4 na babae. At matitino, matatalino, mababait. I'm so proud of them. And eto lang yun. Yun, katulad nila, Crisette, kami ng lahat dito. Wala ko kaming inihingi. Hindi ko kami naghanap ng posisyon. Hindi kami nagpapasikat. Ano papasikat? Sikat ka, mamamatay ka. Yan ba yung sikat? Isinasalang mo yung buhay mo. Hindi po joke yung ginagawa namin. Sabi nila, may isa nga akong friend, sabi, why is Cathy, parang, she went ballistic na. Sabi ko, ballistic na kung ballistic. As long nagsasabi ka ng totoo. Ako hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon. Sa ating mga politiko o leader natin sa ating bansa, dapat ho, kung kayo ho ay kinikriticize, tanggapin nyo ho, pray for it, pag-isipan nyo, and tingnan nyo ho yung sarili nyo sa salamin, kung tama ba o mali yung ginagawa nyo. Ang nakikita ko ho dito, yung nangyayari ho sa amin ngayon, hindi na ho to bago sa akin. Nangyari ho to sa akin. Simula 2021 hanggang ngayon, yung pagbubuli ng tuloy-tuloy, yung ginagawa nila, sabi ko nga sa'yo, kaya nga ako natauhan, yung ginagawa nila kay VP na panggigipit, duwag naman ho yung mga yan eh. Manggagamit ho yan. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mong sila itself ang gagawa, hindi na gagawin. Kaya sa inyo, na akala nyo kakampi nyo yan, kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Di ba ang dami lang tinanggal ngayon sa mga trabahador nila dyan sa gobyerno? Nagki-cleaning daw sila kasi feeling nila yung loyalty, naglo-loyalty check sila. So lahat po kayo disposable. Lahat po kayo itatapon. Pag tapos na sa inyo, itatapon na kayo. Attorney Trixie, Attorney Vic Rodriguez, VP Sara. So don't think na kayo ngayon na nakaupo, magtatagal kayo dyan. Lahat kayo basura. Lahat kayo trapo. Lahat kayo gamit sa kanila na pag pinagsawaan na or wala na silang pakinabang, itatapon lang din nila kayo. Sa mga tinanggal sa trabaho, magsalita ho kayo. Sa PSG, sa security, sa mga empleyado ng gobyernong tinanggal, magsalita ho kayo. Huwag ho tayong matakot sa kanila. Kasi yung ginagawa nila sa akin, sa amin, katulad ng mga kasama ko dito na sinasabi nila na tinatakot kami. Yun, sabi nga ni Crisette, it's easy to fold. It's easy to umatras ka na tumigil ka. Pero pag tumigil po kami, sino pa pong magsasalita para sa inyo? Kami ho, never ho kaming naglabas ng chismis. Never ho kami, hindi ho theory. Facts, kinukuha ho namin sa kwento nila, the way sila mag-hearing, lahat ng nilalabas sa media, lahat ho, doon namin dinadissect yun, doon namin kinukuha yun, tapos bibigay kami ng aming opinion sa nakikita namin. At yan po ang karapatan natin bilang Pilipino. Kasi democratic country tayo. Dapat ho talaga may freedom of speech, dapat nagagamit natin. Huwag ho kayong tumakbo kung ayaw yung maging makriticize. Ang bawat Pilipino ay may karapatang i-question kung ano yung pagkakamali ng sino mang leader na nakaupo sa inyong pwesto. Ngayon, sorry. Ngayon po, wag na lang ho kayong tumakbo. Ngayon sa darating pong eleksyon, ang mamamayang Pilipino, tayo po ang bida. Bumoto po kayo ng tama. Tanggalin niyo ho ang mga congressman na walang prinsipyo at natakot na mawala ng pondo kasi sabi na, napilitan kami. Kasi mawawalan kami ng budget. Ano ba mas importante? Pera o mamamayang Pilipino? Do you think that the Filipino people will never understand your situation, yung sitwasyon nyo, na iniipit kayo? Mas mamahalin mo kayo
Kasi principled kayo. Kasi may integridad kayo. Pero mas pinili nyo na kung ano yung mapapakinabangan nyo more than, tsaka yung posisyon nyo more than sa mamamayang Pilipino. Yun lang po. Kaya dapat po iboto natin, palitan nyo na yung mga congressman dyan na bumoto. So magalit na kayo. Kasi yung katotohanan eh. Mas may bayag pa nga itong mga to, nakakapagsalita tapos binubuli nyo. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang. Women's Month ngayon. May nagsalita, sabi ni Martin, suportahan ng kababaihan. Martin, naging kaibigan kita minsan. Hindi ko in-expect na magiging ganyang kakasama. May asawa ka. Buhay pa ba nanay mo, hindi ko alam. Pero eto lahat kami, mga babae, ina. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. So, kasi eto ginagawa mo sa amin eh. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang at panindigan nyo yung pagiging politician nyo na ang inyong layunin is para sa kabubuti ng ating bansa at mamayang Pilipino. Maraming salamat po. Salamat. Hirit muna ako kasi introduction yung kanina. Ang nakikita natin dito may disparity, may pagkakaiba. Congressman yung kalaban namin dito. Ang isang kongresista, bukod sa bahagi siya ng isang body, ng legislature na may power of the purse, may power gumawa ng batas, may influence, may mandato, may power to cite in contempt, may power, madami niyang powers. Kami, ang sinasandala namin ay ang aming mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Karapatan magsalita at magpahayag. Karapatan na magpulong-pulong. Karapatan na mag-petition for redress of grievances. Garantisado ng saligang batas. Pero may ini-endanger nila yung karapatan na yan eh. Kaming ordinaryong mamamayan, mayroon kaming sinasandalan pero kahit yon gusto nilang salagin, gusto nilang i-corrupt. Kasi yun lang ang nakikita natin dito. Nasa kanila na lahat, may pera sila, may power sila. Kayang-kaya nila kaming i-cite in contempt. Tingnan niyo yung pampabalahura nila sa amin during the hearing. They said that because they can. Kaya nilang i-threaten yung lisensya ko. I'm the only lawyer here. And the only reason they were asking for my disbarment is dahil hindi ako nagpakita sa hearing. Pero entitled ako dun sa sarili nilang mga rules. Entitled ako to notice. Bukod pa dyan, anong ginawa ko bilang isang abogado? Kinwestiyon ko ang legalidad ng hearing na yun, which is my right as a citizen. Pero, isa sa usapan dun, pag-aralan natin paano natin ito padidisbar. And they said that in the safety of their parliamentary immunity. Bukod pa dyan, Paduano, Congressman Paduano. And then, Congressman Barbers also says, she's a lawyer. She should be advising her friends what to do. Talaga, tinuruan mo pa ako? What about you, Mr. Barbers? You aren't a lawyer. Why do you presume to know what I can and cannot do? Baka gusto niyong i-look up yung ambulance chasing. But he said that because he can. Stupid. No matter how uninformed. Stupid. Thank you, Mark. No matter how uninformed, di ba? No matter how out of place, no matter kung paano siya makapanira, kaya niyang sabihin yun. Ang gusto niya, kunin niya yung karapatan namin na magsalita in the same way that he does. Pwede tayong magsalita to check our government officials kasi nakaupo sila by the power of our vote, nakaupo sila being paid by our taxpayers' money. Pero gusto nila limitahin yung karapatan na yon under the guise of fake news. O sige, fake news? Hindi man nila ma-define ang fake news? Aminado sila walang batas sa fake news? Aminado sila na even the press secretary says, pag-aaralan pa namin. And Congress's inquiry is pag-aaralan pa namin. Pero anong ginawa nila nung di kami dumating? Nagpa-imbestiga sa BIR kung nagbabayad kami ng buwis. Tayo ba may power to do that? Taxes, our tax returns are confidential in nature. In the same way na pinakialaman ng mga kongresista ang
COA reports tungkol kay Vice President Inday na confidential habang hindi pa tapos yung pagsusuri, gayon ang ginagawa sa aming tax returns. Sino ba sa kanila ang willing na magpakita ng kanilang salin? Ha? Kung gusto niyan lumaban, sige, pero magdidemand ako laban patas. I'll show you you show me yours, I'll show you mine. Yes. Labas niyo salin niyo. Labasan ng pera. Gusto baka sa kanila meron Malalaman yung qualified pala kami sa 4Ps. Ipapasok tayo sa Bapis. sila may hidden wealth, kami may hidden poverty. Ano ba? Unexplained poverty. Baka malaman yung account ko, yari tayo. Social climber ba? Bukod sa silent, may liquidation din, ha? Ayun. Nga pala. Habang nandito na rin lang tayo, labas nyo na rin kung paano nagkablangko yung BICAM report. Ang dami ninyong gustong kalkalin sa amin from the safety of your immunity. Pues may limitasyon din po ang immunity ninyo. Correct. Bukod pa dyan, dumudulog sa Korte Suprema ang ilang mga grupo tungkol dun sa mga ginagawa ninyo at tupagin nyo kaya yung depensa nyo. Tama lang naman na magtanong kami. Alam nyo yan. Pero ginagawa nyong excuse yung fake news. Sa pagsusuri ng ilang mga dalubhasa, sinasabi na nila, may problema tayo sa fake news kasi yung ibang sinasabi nyong fake news ay time-bound. Ibig sabihin, pwedeng mali noon, pero totoo na ngayon. O anong gagawin natin kung naparusahan na yung tao? Anong gagawin natin pagka yung katotohanan, kayo mismo yung gumagawa ng pagkapeke na nun? Paano ko yung pagkapeke galing sa inyo? Gagamitin nyo pa rin ba yung parliamentary immunity ninyo? Ang nakakatawa dyan is, akala nyo naman hindi kami nasasaktan in the same way that you are? Meron din naman nagtotroll sa amin. Yung iba, binabayaran nyo pa siguro. Emphasis. Diba? Diba? Paano kung may mga gano'n? Ensaymada. Dalawa ng ensaymada, please. Order. Meron ba? Yan. Paano kung gano'n? Kami tinotroll din kami. Pero hindi kami pikon katulad nyo. And in fact, alam namin na kaya lang ninyo ginagawa yan because you are enjoying your power a little too much. Kaya kami nagsasalita because you're enjoying your power a little too much. Doon kayo sa enjoying part Nasaan yung serbisyo? Kung may nakikita kaming serbisyo sa inyo, andali sabihin na, kawawa naman si Congressman, sige, hayaan ko muna ngayon kasi maganda naman yung mga pinasa niyang batas wala, nakikita ko yung GAA na pinasa ninyo In 2024 and 2025. Kala nyo nakalimutan namin yung almost 800 billion pesos na ayuda? Hindi. Mr. Congressman, parang parang yung sinasabi ninyo sa amin, kaya nyo magsalita, dito kayo magsalita sa amin ngayon. Kami, sabihin din namin yan sa inyo, Mr. Congressman, tara sa Korte, doon kayo mag-explain. So, si President Duterte meron siyang sinasabi at gusto ko sabihin sa mga congressmen kasi kailangan nga i-recalibrate at kailangan paalala sila, no? Hindi kayo special, mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Kami, may karapatan kaming punahin ang mga pinagagawa ninyo kasi pasweldo kayo ng bayan. So wala dapat natatakot na kahit na sinong Pilipino na mag-criticize sa isang lingkod bayan. No, at saka gusto ko talaga yun kasi may sinasabi kasi nila magdemanda ka, Ace. Pero kasi hindi ko na-experience yun nung nagtrabaho kami kay PRRD na short stint ko sa gobyerno. Napakarami ng ibinato sa amin. Pero hindi namin pinakialaman, hindi namin pinatulan. Kasi nga maliwanag sa amin, ramdam namin yung kapangyarihan na hawak namin sa mga kamay namin. Konting kembot lang,
marami nang pwedeng magandang mangyari sa Pilipino kapag ka ikaw ay nagsisilbi. At marami namang pwedeng masamang mangyari kapag ka ikaw ay abusado, arogante, magnanakaw. No? So, sa dinami-dami ng problema ng Pilipinas, ang pinag-aaksayan nyo ng panahon ay ang mga, vloggers, opinion ng mga ordinaryong mamamayan. Diba? So, kasi I don't want to set a dangerous, that kind of mindset, no? Although it's true that pwede nyo kaming dalhin sa korte. Pero kasi ang pakiramdam ko, at saka yung saligang batas kasi, nilikha yan bilang proteksyon ng mga ordinaryong mamamayan sa gobyerno. Kasi ang gobyerno ay napaka-powerful. No, kitang-kita natin ngayon, wini-weaponize ang Kongreso. Kahit ang PNP weaponized. Naramdaman ko yan nung nakita ko yung KOJC siege. Napakabigat ng kamay ng gobyernong ito sa ordinaryong mamamayan. Na yung mga karapatan namin na very sacred, no? Nandyan dyan na sa saligang batas, kahit yun tinatanggal ninyo. So, dapat maliwanag sa mga lingkod bayan na hindi nyo dapat pinapatulan ang mga Pilipino. Dapat ang tingin nyo dyan, katulad nung pagtingin namin, nung panahon namin, inaaruga, pinagsisilbihan, minamahal. Hindi yung binababoy ninyo, tinatakot ninyo, pinapaiyak ninyo mga nanay. Diba? So, hindi kayo special ace barbers, mga trabahante lang kayo sa gobyerno.